O sige. Anong kailangan mo sa akin? Kasi pumunta ako rito para magbakasakaling magkaroon ako ng trabaho. Nakausap ko si Senyora pero hindi ko alam kung kukunin niya ako kaya naglakas ako ng loob na pumunta. Sa totoo lang, hindi rin ako ganon kasigurado. Pero sa pagkakaalam ko, may nakuha ng iba ang asawa ko para sa posisyon na yon. Ganun ba, Senyor? Pasensya na hindi ko alam na may nakuha na. Kailangan mo ba ng trabaho? Oo, sobrang kailangan ko talaga. O sige. Tara sa loob ng bahay. Doon tayo. Ano namang kailangan mo sa akin, Ate Fedra? Gusto ko lang naman mangamusta, mahal kong kapatid. Kasi naman parang kailangan ko pang magpaalam muna sa'yo bago ka puntahan. Wala naman sigurong masama kung magpapaabiso ka bago ka pumunta para mapaghandaan ko ang pagdating mo. Huwag mo munang isipin yon, matatagalan pa bago kita puntahan dyan. At bakit? Sa totoo lang, masela ng kalagayan ko. Ang pinakamahalaga lang sa akin ngayon ay ang magiging unang anak ko. Sinabihan ako ng doktor na kailangan ko raw magpahinga ng mabuti at buong puso ko yung gagawin. Tama nga ang sinasabi nila. Lahat gagawin ng ina para sa anak nito. Ganyan nga talaga. Pero hindi naman siguro ibig sabihin na hindi mo ako pwedeng bisitahin. Libre ka ba? Meron kasi akong importanteng sasabihin. Sige, hintayin kita rito. Anong sinabi niya? Masela ng kalagayan niya at kailangan niya magpahinga para sa kapakanan ng bata. At isa pa, gusto niyang dalawin ko siya ngayong hapon dahil meron daw siyang importanteng sasabihin. Anak, maayos ng pakiramdam mo? Oo, Mama. Huwag ka mag-alala. Napagod lang siguro ako. Halika, dadalhin na kita sa doktor ngayon. Hindi, huwag na. Hindi na kailangan. Maayos ng pakiramdam ko. Isa pa, wala tayong appointment sa ospital. Huwag mo na yung isipin. Sabihin nating emergency kaya tayo pupunta. Kailangan na nating umalis. Huwag na, Mama. Sinasabi ko sa inyong maayos nga ako. Hindi mo ako makukumbinsi ng ganyan, anak. Kung kinakailangang hilahin kita, gagawin ko. Sige na, anak. Halika na. Mama naman eh. Ang batang ito. Oo, alam kong si Fedra mismo ang kumuha sa'yo. Pero itong si Manang, kinuha ko para magtrabaho rin. Kung nag-aalala kang mawawalan ka ng trabaho, hindi mangyayari yon. Pareho kayong mananatili rito. Kung yan ang gusto niyo, senyor. Ano pa man ang mangyari, isa lamang akong kasambahay. Kaya susunod ako sa kung ano man ang iuutos niyo. Pero kung ako ang tatanungin niyo, hindi na niya kailangang manatili pa rito. Kaya kong gawin ang lahat ng obligasyon sa loob ng bahay. Georgina, pasensya ka na pero hindi ko naman hinihingi ang opinyon mo. Mananatili si Manang dito at yun ang masusunod. At kung sakaling tututol si Fedra sa desisyon ko, sabihin mong yun ang ipinag-utos ko. Malinaw ba? Malinaw ho, senyor. Malinaw na malinaw ang sinabi niyo. Ayan, maayos na ang lahat. Mula sa oras na to, magtatrabaho ka na dito sa bahay. Maraming salamat, Senyor. Sobrang laki ng utang na loob ko sa inyo. Hindi mo na yung kailangang isipin. Pwede ka na magtrabaho. Ano ulit? Dumalo sa isang meeting sa labas ng syudad si Dr. Everol. Pero hindi pwede yun, senyorita. Kailangan ko siyang kausapin. Oo, alam kong wala siya riyan. Pero baka pwede mo akong i-refer sa ibang doktor o nakikiusap ako, emergency ito. Hindi sa nangingialam ako, senyora, pero hindi kailangang manatili ng babaeng yun para magtrabaho rito kung nandito ako. Kung si Fernando sina mismong nagpa siya na tanggapin siya, wala na akong iba pang magagawa. Isa pa, wala naman siyang maipakitang rekomendasyon. Hindi pwedeng basta mo na lang siyang tanggapin. Mas maganda kung kakausapin mo ang asawa mo. Wala ring silbi yun. Ganun na talagang ugali ni Fernando, Jose. Problema na niya yan. Sa bandang huli, sa kanya rin naman nanggagaling ang mga sweldo. Huwag mo sabihin na takot ka, aking Reyna. Talaga bang naisip mong makukulong tayong dalawa? Aba, syempre nakaramdam ako ng takot. Hindi naman birong pumunta sa pulis para magpaliwanag. Lalo na kung tungkol sa krimeng ikaw mismo ang gumawa, ano? Manahimik ka! Huwag kang magalit, aking Reyna. Nagbibiro lang naman ako. Pwes hindi ko nagugustuhan ang biro mo. Lumabas ka ngayon din sa opisina ko. Ayokong pumapasok ka rito nang walang permiso ko. Naiintindihan mo? Huwag mo na akong iwasan pa.
Gusto kita at gusto mo rin ako. Bakit naman nagpapakipot ka pa rin sa akin ngayon? Nakikiusap ako. Kalokohan na sinasabi mo. Pareho na tayong walang kawala rito, kaya panindigan na natin to.